Narito na ang numero 1 pagbabalita sa radyo na araw-araw. Pinakikinggan sa Luzon, Visayas at Mindanao. KBP Golden Dove Best News Program. Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at number 1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero 1. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas, at ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Headlines. Ngayong tanghali sa RMN News Nationwide, Singaporean President at Pangulong Aquino nagharap sa bilateral meeting sa Malacanang. Pinoy personal na nagpasalamat sa tulong ng Singapore sa mga biktima ng kalamidad sa bansa. I've always said that we Filipinos never forget the kindness extended to us by friends, and I reiterate that now as Singapore continues to lend a helping hand. 4 patay sa shooting incident sa kampo ng militar sa Texas, USA. President Obama aminadong hindi naligtas ang mga sundalo sa kanilang kampo. We're heartbroken that something like this, that sense of safety, has been broken once again. Government Peace Panel nanindigang na ayon sa saligang batas ang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Lahat po yan ay nakapaloob sa kapangyarihan ng Presidente. Siya po ang nagtalaga sa amin using his appointive powers na makipag-usap at mag-pursue ng kanyang peace policy. Bilang ng mga walang trabaho sa bansa tumaas dahil sa pagsasara ng mahigit 1,000 establishmento. Palitang negosyo, agriturismo, palalakasin sa Padre Garcia, Batangas. At balitang world, Malaysian Prime Minister makipagpulong sa coordination center para sa paghahanap sa nawawalang flight MH370. Buong bansa, isang boses ng balita. RMN News Nationwide. Ang pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Mabuhay Pilipinas, ang hali po ngayon ng Huwebes, April 3, 2014. Ito ang numero 1 ng RMN News Nationwide. Ako si Buddy Oberas. Si Weng de la Peña. Tayo ay live sa DYRI 774, RMN Iloilo, DYRR 792, RMN Ormoc, DXPR 603, RMN Pagadian, at sa DWRS 927, RMN Vigan. Live pa rin mga kasama international via Ustream. Search RMN Manila. Live din sa WRMN New York, USA. At sa lahat po natin mga number 1 AM station sa buong bayan. Panahon. RMN News Panahon. Minomonitor ngayon ng Pag-asa ang papalapit na LPA o low pressure area mula sa silangan ng bansa. At ang inaasahan na papasok ko sa bansa sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang naturang sama ng panahon sa susunod na linggo pa. Malaki rin po ang posibilidad na tuluyan itong mabuo bilang bagyo at papangalanan sa local code name na Domeng. Samantalay sa weather advisory ng Japan Meteorological Agency, tinuturing na ng ahensya na isang tropical depression ang nasabing weather system. Asahan pa rin po mas mainit naman na panahon sa susunod na 3 araw. Ngayong Huwebes, tayo maglalaro sa 24 hanggang 35 ang antason ng sentigrado. Ang temperatura ho yan. Live via satellite. RMN News Nationwide. Line natin sa USA, umakyat na sa 4 ang naitalampatay habang nasa 14 ang sugatan sa pamaril doon kanina umaga sa Fort Hood sa Texas, Amerika. Sa 14 na sugatan, 4 sa nila ay nasa malubhang kalagayan dahil sa tama ng bala sa dibdib, leeg at sa iba pang bahagi ng katawan. Sa isinagawang press conference sa mga otoridad sa Fort Hood, kabilang sa mga nasawiyang suspect na si Ivan Lopez, 34 anyos, isang sundalo at sinasabing dumadanas na matinding depresyon. Nakita ang katawan ni Lopez sa parking lot ng medical support building ng military base at hinihinalang namatay dahil sa self-inflicted wound ang suspect. Military police officer responded. He was approaching her at about 20 feet. He put his hands up, reached under his jacket, pulled out the 9mm. She pulled out her weapon
and then she engaged, and then he put the weapon to his head, and he died of a self-inflicted gunshot. Nagpahayag naman ng labis pong pagkalungkot si US President Barack Obama kung saan ay sinasabing kagaya ito na nangyari noong 2009 na magkaroon din ng mass shooting sa nasabing kampo. Sa nasabing karahasan, matatandang nag-amok ang sundalong si Naidal Malik Hassan at binaril ang mga kasamahan na kinamatay nilang 13 katao habang 30 naman ang sugatan. Anya, hindi nila inaasahan na sisiklab ang itong insidente kung saan hindi naging ligtas na rin ang mga sundalo sa loob mismo ng kanilang base militar. We're heartbroken that something like this might have happened again. But for now, I would just hope that everybody across the country is keeping the families and the community of Fort Hood in our thoughts and in our prayers. At their home base, they need to feel safe. We don't yet know what happened tonight, but obviously that sense of safety has been broken once again. And we're going to have to find out exactly what happened. Kaugnay nito'y ini-lockdown ang buong Fort Hood at nagpalabas din ng shelter-in-place order para sa lahat po ng mga personnel na nasa loob ng Army base. At inabisuhan naman nasa loob ng isara mga pintuan at lumayo sa bintana. Sa kasalukuyan may 500,000 aktibong sundalo ang nakabase sa kampo, ang tinaguriang pinakamalaking aktibong military post sa Estados Unidos. Balik tayo sa Pilipinas, nakatagnang makipagpulong nanindigan ang pamalaan na sang-ayon sa saligang batas ang lahat ng probisyong nakapaloob sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro sa pagitan ng Moro Islamic Liberation Front at ng pamalaan para sa isinusulong na kapayapaan sa Mindanao. Sa interview ng RMN kay Government Peace Panel Chief Negotiator Professor Miriam Coronel Ferrer, iginagalang nila ang pananaw ni Senator Miriam Defensor Santiago na unconstitutional o illegal ang nilagdaang CAB. Ngunit malinaw anya ng guidance ng Pangulong Noynoy Aquino sa simula pa lamang ng negosasyon na dapat walang lilihis sa saligang batas. Bukod rito ay dadaan naman anya ang CAB sa inilatag na proseso ng Kongreso. Lahat po yan ay nakapaloob sa kapangyarihan ng Presidente. Siya po ang nagtalaga sa amin using his appointive powers na makipag-usap at mag-pursue ng kanyang peace policy. Ito po ay national policy na itinakda nitong ating administrasyon. Ngayon pa man, meron talagang bagay-bagay tulad ng pagsasagawa ng batas na hindi niya kapangyarihan. At kinikilala naman po yan dun sa ating prosesong inatag. Na talagang ang sasampa naman po ito sa Kongreso kasi sila lang po ang makakapagbigay buhay sa isang bagong autonomous government na tinatawag na nga natin Bangsamoro. Kasabay ho niyan, hinimok ni Ferrer si Santiago na samahan siya na upuan ang nasabing usapin upang malinawan sa CAB. Siguro kailangan po natin upuan at mapag-usapan ng maayos kay Senadora Santiago para sa gayon ay talagang magkaintindihan tayo ano ba ito talagang kabuang linalaman, ano yung mga proseso na itinakda natin dito. Pag-uusapan po yan. Ang tinig ho ni GRP Chief Negotiator Professor Miriam Coronel Ferrer sa interview ng RMN. Tumaas po ang bilang na mawalan trabaho sa bansa ito dahil sa pagsasara ng mga kumpanya simula noong 2011. Ayon sa Bureau of Labor and Employment Statistics ng DOLE, maabot na sa 86,639 na mga manggagawa ang nawalan ng trabaho. Resulta po ito ng pagsasara ng mahigit sa 100 establishmento nung lumipas na taon. Ang nabanggit na bilang ay mas mataas kumpara sa mahigit sa 35,000 na nag-layoff dahil sa kalintulad na pagsasara ng may 2,211 kumpanya noong 2011. Pinakamarami sa manawalan ng trabaho ay matatagpuan sa Metro Manila. Bukas ang tanggapan naman ng Department of Foreign Affairs sa anumang katanungan ng mga kaanak ng mga overseas Filipino workers na nasa bansang Chile upang malaman ang kalagayan ng mga ito kasunod ng nangyaring 8.2 magnitude na lindol kahapon. Ang kay DFA spokesperson ASEC Charles Jose, simula naman nangyari ang lindol sa Iquique na sinundan ng tsunami sa ilang bahagi naman ng Chile kahapon. Inulan na sila ng tawag ng mga nag-aalalang kamag-anak ng mga OFW. Handaan niya sila na sumagot sa mga katanungan at handa rin sila na mag-facilitate ng mga tawag upang makausap ng mga ito ang kanilang mga anak na nagtatrabaho sa Chile at karating na bansa. Unang sinabi ng DFA na ligtas ang tiyatayang nasa 183 na mga Pinoy na nagtatrabaho sa Chile, kabilang na ang halos 700 iba pa na nasa karating bansa tulad ng Peru, Costa Rica, Nicaragua, Colombia at Ecuador. Dumating na nga sa Pilipinas, sa Malacanang po si Singapore President Dr. Tony Tan Keng para sa kanyang courtesy call kay Pangulong Noynoy Aquino. Alas 11 kanina lamang nang dumating si Tan sa palasyo kung saan ay sinalubong ito ng Pangulong Noynoy Aquino at ang kanyang gabinete
At syempre, pinasalubungan sinabayan ng banda. Sa talumpati ni Paulong Noy, pinasalamatan nito ang bansang Singapore sa pagtulong sa bansa sa mga biktima ng Bagyong Yolanda. Inisa-isa ni Pinoy kung saan sumentro ang bilateral meeting din nila ni Tan, kabilang na po rito ang Defense Security Cooperation, usapang pangkalakalan at pagpapalakas ng bilateral cooperation. President Tan and I also discussed our country's defense and security cooperation, which includes high-level training, educational, and intelligence exchanges. The Philippines proposed the holding of a defense dialogue in order to further strengthen our cooperation. I believe that strengthening defense and security cooperation between the Philippines and Singapore is key to maintaining regional stability. The action plan provides a consolidated framework for strengthening our bilateral cooperation, covering expansive areas including trade and investments, information technology, education, culture, defense, and people-to-people exchanges. I look forward to the implementation of initiatives in these areas, knowing that it will have a positive impact on relations between the Philippines and Singapore. Habang pinuri naman ni Pangulong Tan ang mga Pilipino sa pagiging matatag sa pagharap po sa pagsubok sa buhay kung saan ay ginit nito ang suporta pa rin ng kanyang bansa sa mga sinalanta ng Yolanda. Pinuri din ni Singaporean President Tan ang naging paglagda ng pamahalaan at MILF sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. President Aquino and I just had a good meeting. I congratulated President Aquino on the conclusion of the Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. This is a momentous accomplishment and is testament to the leadership and efforts of President Aquino and his administration in brokering peace and stability for the Philippines and the region. We also discussed developments in ASEAN. Bukas po ay inaasahan tutungan ang Presidente ng Singapore sa Basay Samar para kamustahin ang ongoing rehabilitation. Isang Singapore sa major partners ng Pilipinas sa larangan din ng kalakalan. Ang Department of Justice hinihintay pa ang aksyon ng DFA sa passport cancellation ng mga sangkot sa PDAF scam. Kasama natin sa balita live si Angel Ronquillo. RMN Report! Hinihintay pa ng Department of Justice sa aksyon ng Department of Foreign Affairs hinggil sa kanilang kahilingang kansilahin ang mga pasaporte na mga kinasuhan kaugnay ng Pork Barrel Fund Scam. Ayon kay Justice Secretary Laila De Lima, noon pa Oktubre ng nakalipas sa taon nila hiniling sa DFA ang nasabing aksyon. Kabilang nga sa mga ito ay sina Senador Jinggoy Estrada, Juan Ponce Enrile, Ramon Revilla, dating Chief of Staff ni Enrile na si Jessica Gigi Reyes, Ruby Tuason at pang respondent sa kasong plunder at malversation of public funds. Nauna na sinabi ni De Lima na pagkakansila sa mga pasaporte na masangkot sa PDAF scam ay upang masigurong hindi sila makakalabas ng bansa. Sa ngayon, umalis sa bansa si Senador Revilla na nagbabakasyon sa Holy Land habang si Senador Jinggoy at Ruby Tuason naman ay nasa Estados Unidos. Kasama mo sa lungsod ng Maynila, Angel Ronquillo, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Akusado naman sa Pork Barrel Scam, posibleng gumawa ng paraan para mantala ang proseso ng kaso. Kasama natin sa balita live, Condi Bata. RMN Report! Nagbabala si House Speaker Sonny Belmonte Jr. na hindi magiging madali ang proseso ng kaso ng mga nasampahan sa Pork Barrel Scam. Ayon kay Belmonte, kahit maisa pa na ang kaso sa Sandigan Bayan, ay hindi magiging madali para mapakonvict ang mga may sala sa anomalya. Asahan na kanyang sasamantalahin ng mga akusado ang lahat ng remedyong legal para antalahin ang proseso o ipabasura ang mga isinampang asunto. Umaasa na lamang ang mga mambabata sa Kongreso magiging airtight ang kaso na isasampa ng Ombudsman sa Sandigan Bayan laban sa mga sabit sa Pork Barrel Scam. Kasama mo mula sa Kamara, Conde Patak, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Live via satellite. Live via satellite. RMN News Nationwide. News Negosyo. Mga kasama, target po ngayon ng Padre Garcia sa Batangas na palakasin ang kanilang agrikultura at turismo. Sa pamagitan ng kanilang Farmers Day kung saan tampok ang agritourism bilang sentro ng pagsusulong para mapaunlad ang nasabing bayan. Kasabay niyan lumagda sa kasunduan ng lokal na pamahalaan ng Padre Garcia at TESDA sa pamagitan po ng Quezon National Agricultural School, kung tinatawag niya QNAS. Ilalim po ng kasunduan magkakalabang QNAS ng pagsasanay sa mga kabataang Garciano na nagdanais matuto ng tamang pamamaraan ng pagsasaka at
at merong sapat na akreditasyon. RMN News Abroad. Nakatagtang makipagpulong si Malaysian Prime Minister Najib Razak sa Coordination Center ng search operation para ho sa nawawalang Malaysia Airlines Flight MH370. Ito ay kasabay ho ng kanyang pagdating sa Perth, Australia. Makipagkita rin si Najib sa mga crew na naghahanap po sa nawawalang Boeing 777 plane. Hanggang ngayon ay wala pa ring debris na natatagpuan kaugnay sa eroplano. Unang sinabi ng Malaysian Police, maging ang mga caterers na naghanda ng pagkain para sa flight, ang mga nag-empake ng bagahe sa eroplano at maging ang mga tatanggap ng cargo sa China kung saan ang destinasyon sana ng eroplano ay kabilang sa iniimbestigahan. At ito'y kapapasok lamang muling niyanig ng magnitude 7.8 aftershock ang Chile. Kaugnay na nito itinaso ang tsunami warning. Live tayo mga kasama buhat po sa RMN News Center, Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo narinig ang numero 1 RMN News Nationwide. Ngayon po ay Huwebes, Abril 3, 2014. Pwede panoorin ang naging pagbabalita namin ngayong alas 12 ng tanghali sa YouTube. I-type lamang ang RMN News Nationwide. Thank you Lord, muli po tayo nagkasama-sama. Salamat din ho sa inyo naging panahon sa amin. Sama nyo sa serbisyo publiko, ako si Buddy Oberas. At Weng de la Peña. Dito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan, RMN. radyo mo nationwide. Ang pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Alas 12:18 na. RMN